Atong pagton, ang atong pagton ang gyapon katong tawag nga 51 things, no? Isa ka butang nga may tabo at the moment of salvation ginatawag nga saving grace. Pero for more nga pagtulunan kani mangita sa YouTube channel ari Nestor Sihira, sa tong uban. Tapos ang usa po niya ni YouTube channel Nestor Sihira. So sa atong karong pagtuon magatuon kita sa ginatawag nga 51 things. Well kani siya nahitabo at the moment of salvation, ginatawag nga saving grace, babes in Christ. So daghan sa katawan ani nga ulay pag-ihibalo nga sa ginatawag nga mga Christians by believing the Lord Jesus Christ. Siyempre nga pagbilib sa iyagid sa pag-emphasize nga si Jesus Christ is God, equal to God the Father kag God the Holy Spirit, equal jud sila, co-equal, co-infinite, co-eternal. Tapos si Jesus Christ, ang second person ng God din nagpakatao. So nibait sa atong mga sala dito si babaw sa cross, namatay sa unod og nabanhaw sa ikatulong adlaw, nikayab sa langit og nastoong kamot sa Dios nga Amahan. Mauning may tabo sa to aron kaning ginatawag nga 51 grace provision. Mahin sa atong ginatawag nga eternal salvation o kung at the moment of salvation mao na magahitabo sa tuwa. Now, sa atong pagtan-aw din so mao ni ro mahitabo sa pagpadayon nga nagato kita karon sa ikawalo nga bahin nga asa nga nibalhin from spiritual darkness into light, no? So mabasa nato dinhi sa Colossians 1 chapter 1 verse 13 to 14. For he delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son. So ang pronoun dinhi is he is God the Father, transferred us, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. So gintubos kita sa ginatawag nga the forgiveness of sin. Wala na ako natanaw din pero kung kani siya is apolutrosis, mao ni siyang total nga redemption nga pag-abot sa rapture, appeal ka nga magtotoo nga na-transfer from spiritual darkness sa rapture. So in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So mao na nga dili issue ang dili issue ang sin sa salvation, kay ang tanan is forgiven. So kung tanaw naton ang backup niya ni sa kanang propitiation sa 1 John 2:2 is the propitiation for our sins, not for ours only but even to the sins of the whole world. So mo na nga dili issue ang ginatawag nga unsa ba kadagan ang imong sala or ang issue nga sala sa ginatawag nga kaluwasan, kundi by faith alone in Christ alone lang. Mo nang kaluwas ang buot pasabot din na by believing the Lord Jesus Christ lang. So kung tanaw na po nimo in research sa concordance, makita nimo na ang by faith, no, by believing nga issue jud sa kaluwasan. So kung diri po sa Ephesians chapter 5 verse 8, kay kaniadto mga kangit-ngit kamo, sulti niya sa mga magtotoo sa Episo. Apan karon kamo mao ang kahayag diya sa Ginoo. Managlakat kamo ingon nga mga anak sa kahayag. So sa to pa ikaw nga Christian, wala na kita sa kangit-ngit, kundi naa na kita sa kahayag. Mo to gi-translate sa Cebuano nga sa English, for you were formerly darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Mao gyapon sa Acts 26:18, to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God. Para lang sa mga Christians, mao na nga we are not slave to sin, no? Sa pagpadayon niya in order that they may receive forgiveness of sins and inheritance among those who had been sanctified by faith in me. So that they may receive, but pasabot nga na ginatawag nga experiential forgiveness. Kay positionally, tanan is or were forgiven. So kanisa is experiential forgiveness of sins. Kung naa kita kung naa kita in the light or naga-walk in the light, kay we are transferred from spiritual darkness. Kay kung sa mga unbelievers,
wala joy sila choice sa ilahang sa ilang pagkinabuhi sa ilang life. Kay nga naman kay naa sila sa ginatawag nga in darkness o kon in Adam o kung naa sila sa ginatawag nga old sin nature. So wala sila choice. Unlike sa ato nga naay kita duha ka bahin. Na kita sa ginatawag nga walking in the light o na in the spirit o dili sa pwede sa darkness. Pero usahay kung mohimo sila ang mga Christians, siyempre na ang ilang choice sa ginatawag nga sani kaning pagpili sa old sin nature. Okay. So, mo nang may tabo sa mga magtotoo. Nagi tayo choice nga magapangsyon nga inasulti ni sa Galatians nga walk in the spirit. Walk in the spirit. Nga para di ka mo in sa tawag ni. So, nadi sa Galatians 5:16. This I say then, walk in the spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So para di ulay katumanan sa ginatawag nga sa old sin nature in of the flesh, dapat magkinabuhi kita in the spirit. So para ni sa mga magtotoo, sa mga Christians, kay sa mga unbelievers wala man chance yun nga magkinabuhi sila in the spirit. Bunina adyo na sila pirmi sa old sin nature. Ang usapon ni ani sa ikasyang mabahin mao nga we are free from the curse of the law. Paras ni sa kwan Galatians 3:10. Kay ang tanan nga anaa sa mga buhat sa kasuguan, anaa sila sa ilalom sa pagtunglo under curse. Kay nakasulat na gitunglo ang tanan nga dili magpadayon sa tanan nga mga butang nga nagahulat sa basahon sa kasuguan aron pagbuhaton nila. So we are not na under sa ginatawag nga course of the law. So sa pikas nga bahin dahil mao ni po nung nagakitabo nga ang darkness no gipop up na ginaw wala nakita ni siya. Katong mga dili magtotoo kan Jesus Christ sa physical birth sila. Mga unbelievers. Kaya ang nasa light ang mga Christians lang which is in Christ Jesus. So as we are transferred from spiritual darkness. Now, kag ang sunod niya ni mo ang free from the curse of the law. Yes, 3:10 o Galatians 3:10 sa atong pagpadayon. For as many as are of the works of the law are under curse, for it is written, cursed is everyone that does not abide by all things written in the book of the law. So dapat i-perform jud ni mundra kung unsa ang naa sa Mosaic law to perform them. Now that no one is justified by the law before God is evident, for the righteous man shall live by faith. Kay mao po nang ginatawag nga isa po nang ginasulti nga sa pamulo nga grasya. However, the law is not of faith. On the contrary, he who practices them shall live by them. Kay isa man guni ang ginatawag nga pagsubay sa kasuguan para mapakita nila ang ilang kagalingon nga righteous sila sa tubangan sa Dios, sa God the Father, nga proclaiming nga sila matawag nga saved, no? Pero we are saved by grace, pinagi kang Jesus Christ, no? Kay Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Ngano nga tunglohon man katong asa nabitay dito sa tree? Kay ang ato ang mga sala o si Jesus Christ nga ginhang dito was cursed tungod kay siya ang niako sa pagbayad sang ato ang mga sala. Kay remember nga ang sa Jewish nga
nga penalty sa ila mao ang stoning to death. Amo na sila ang pagpatay. Pero mas kuyaw to dito sa ginatawag nga sa kahoy o kung sa cross. Mas kuyaw to. Kay nga naman, kay ginjudge si Jesus Christ tungod sa ato ang mga sala. Dito ang paghukom nga pagbayad niya sa ato ang mga sala. Mapod sa Romans 10 verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. So siya ang katumanan, cut off na, wala na tanan. For righteousness to everyone who believes. Kaya nga nga for righteousness, kay kung basa na to sa kaning Deuteronomy 6:4 adili 6:25 tanong 6:25. Okay, so kung basa naton sa 6:25, wala na open ang kwan. Sa Deuteronomy 6:25, let's see. Then it will be righteousness for us. Resulta na para sa mga Israelites if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God as He has commanded us. So kung matuman nimo ang ginatawag nga gikuman sa Dios nga mga laws, amo nang tawag nato nga Mosaic laws, it will be righteousness for them, for us, sa mga Israelites, kung tumano nila. Pero si Christ is the end of the law. Sa Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law. Kaya dito natuman ni Jesus Christ ang Mosaic law, na I came not to destroy but to fulfill the law. So siya ang katumanan sang righteousness to everyone who believes. Dito siya ang katumanan kay He is the end of the law, kay tungod natuman niya, na-comply niya, nahuman yun niya ang tanan. I came not to destroy but to fulfill the law and the prophets. So ang righteousness pinaagi kan Jesus Christ nga gina-impute sa atoa, kay si Jesus Christ is the end of the law. So isa po ni, we are free from the slave market of sin. So kung tanong natin ang context sa Bible, naadira jud ang ginatawag nga slavery sa tuwa pa sa market dito sa ilaha, na ay baligyanay jud sa ginatawag nga mga ulipon jud, slaves, no, for sale. Mao na sila. So mao na yung comparison nga ang mga dili magtotoo, that while we were yet sinners, ang mga dili magtotoo naa sa ginatawag nga sa ulipon, slave market of sin, pagkaulipon jud sa sala. So walay freedom jud. Personally sa Galatians chapter 4 verse 7, sa pagkaagi nga dili na ikaw ulipon, kundili anak, o kung anak man nan manununod sa Dios, pinaagi kang Kristo. So sa ato pa sang dili pa siya manununod sa Dios, pinaagi kang Kristo, dili pa anak sa Dios, kita di ay ulipon. Sa ato pa kung dili ka anak sa Dios, ulipon jud ka sa sala. Pero kung anak ka na sa Dios, manasulti nga we are not slave to sin. Mo nang sulti pud sa sa Romans chapter 6 verse 6. We are not slave to sin. Di tanaw na ko di sa akong Bible sa Pikas, Romans 6:6. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. No, we are not slave to sin.
basta anak ka na sa Dios, mo na we are transferred from the slave, free from the slave market of sin. Kay sa mga dili magtotoo, ulipon jud na sila. Pras ganiya sa atong diagram ganiya. Therefore, you are no longer a slave. Ulipon jud sa sala mo nang comparison dinhi, but a sana sa Dios, and if a son then an heir through God. Dinhi po sa Galatians 5:1. It was for freedom that Christ set us free. Freedom from what? Freedom from the old sin nature. Therefore, keep standing firm and do not be subject again to a yoke of slavery. So, dili na kita ulipon sa old sin nature. Sa pagpakasala, dili na. It was for freedom that Christ set us free. Pinaagi lang dyan kang Jesus Christ. Muna, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. And there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya ang tanan nga magtotoo, naa in Christ. So, muna makakinabuhi kita in the Spirit, kay we are indwelt by God the Holy Spirit sa atong natunan ni Agi. Tapos through the feeling of God the Holy Spirit, no, nga we are not slave to sin. Mao po na mabasa sa 6:13 nga dapat nakita angel dinness to God the Holy Spirit. Kay duha man lang kabutang ang padtuan nato. Muyel kita sa old sin nature or dira sa in the Spirit. Mao nang ato ang choice. Mo na nga ang isa jud gina-emphasize din na nga we are not slave to sin. So dinipot sa Galatians 5:13, for you were called to freedom, brethren. Only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh. Kani ginatawag nga sa old sin nature, sa tawhano nga pamaagi, but through love serve one another. So di na makita sa atoa ang ginatawag nga agape o kung gugma sa Dios, kay we are in Christ. So you are called to freedom, brethren, nga ayaw jud pagpagamit your freedom into an opportunity for the flesh, sa old sin nature. Ngano isa ka dakong apribilyo nga in freedom nga dili magpagamit sa old sin nature para lang sa tua o kung sa tinuod ng mga Christians tungod kay sa mga unbelievers wala sila freedom, naadyo sila sa idalom sang old sin nature. Presning ganiya sa Romans 6 verses 6 to 9, knowing this, that our old self was crucified with Him, dito kan Jesus Christ, that our body of sin, inadrang old sin nature sa atong body, might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Dili na kita ulipon. Be not slave to sin, for he who has died is free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over Him. So, muna atong kahilwayan, freedom from sin. Pero ngano nga na mga magtotoo, lalo pa tawag nga babes in Christ, well, mao man atong ginatunan, ginatawag nga saving grace, nga mahitabo jud sa mga magtotoo at the moment of salvation. So mao na nga kani sa mga babes in Christ, natawag nga logistical alpha grace, no? Kay bata pa, kay dapat na spiritual growth jud nga sa pagtuon Bible doctrine plus faith nga tuuhan in equals to application. But sa ginatawag nga growing stage sa atuang spiritual life, then ara kita sa adolescent stage, tapos maabot ito sa ginatawag nga
super grace or maturity grace, no, nga sa pagtubo. Pero nga nga na ay saan dini nga part isa pod nga usa ka butang nga dapat naadyoy Bible doctrine unta sa pagtuon jud pirmi nga maunong ma-apply in application sa atong Christian life. Kay ngano nga daghan mga believers, mga Christians, lalo pa kung church grower lang, nga naga-enjoy gyapon sa sining. Isa pod without knowing sa ilang pagkinabuhi. Naa sa old sin nature jud. Tungod kay lack of Bible doctrine. Kag bisan pa gani nga may pagtulunan ano man by ignorance nga naa sila in sini. Yan ang ginaano ko yung pastor ba, sharing na lang kasi po bisag mga matured believer, bisan matured ha, depende kasi yan case to case, depende po sa Mature spiritually. spiritually. May mga times din na pipiliin pa rin niya yung choice niya ba na mag-sin siya is because sa situation. Pagpalagay lang din natin at alam naman din niya na hihingian niya ng i-confess man din yan sa Panginoon. Pero the damage is done. Parang ganun ba sa tao. Tapos na. Kaya lang, sabi ko, kung associated man siya during sa eternal salvation nato yung 51 grace provision, sana, yun yung tanong ko. Kung ipakamatyan naman ako sa Ginoo, kag wala na effect ang sala sa ako kahit anong kuhit ko, kahit gagamitin ko pa yung power of choice ko, sana wala na yun. Pero hindi na siya mag-e-effect ba, kasi wala na yun, patay na good. No, diba? mapo ni ang ang hitabo pod nga sa unsa man nga pamagi naadjay freedom nga gina allow sa Dios sa mga Christians, no, sa ana nga mga circumstances, kay we are responsible sa kada nato decision. In other words nga kung magpadayon sa pagtulunan tapos in application, then naa kay ginatawag nga reward nga nga mahitabo. Pero kung dili nga naay insining, so walay reward, tapos discipline ang mahitabo. Kumbaga pa scourging jud nga panitan jud og buhi ana sa unsa man nga pamagi. So hasta sa to the lalabot sa ginatawag nga intensive nga nga discipline, mahitabo nga ginatawag nga sin unto death ang mahitabo na siya sa final nga ginatawag nga decision. Isa po din na nga mga encouragements para sa Romans chapter 6 nga consider yourself sa atong kinabuhi nga we are dead to sin. Gihatag na sa Ginoo patay ang sala sa to, wala na gahom na, wala na power. We are dead to sin and we are alive to God. Ana. So dapat di na unta ma-enjoy ang mga magtotoo. We are dead to sin. We are not slave to sin. Kaya lang, as we are dead to sin, usay ginabuhi niya nga sa pag-iimong sala, siyempre, imis nga dead to sin, alive to sin, ang gawas niya. Parang tayong nagkocontrol doon sa switch. Oh. Patay na siya tinuod. Patay na siya sa Ginoo. Pero doon touch na i-on mo ulit. Pero sa Ginoo, wala na yun. Pero yung effect doon sa tao. Kaya nga may freedom gyapon sa atong ginatawag nga experiential sanctification na sa gyapon freedom. So gihatag na tanan sa Dios, pero ang grasya successful na kita sa ato ang dapat sa atong spiritual life sa ginatawag nga strategic victory na kang Jesus Christ. So ang ginatawag nga tactical victory naa na sa ato by choice in application sa ginatawag nga pagtulunan. Alam mo ba yung pastor, yung mga believer, serious kayo sa kinabuhi. Totoo yun, nakatigulang. Serious ba? Serious. Kasi, serious ba? Serious good? Yan serious good. Physically, serious. No, halos di na kayo makatawa. Mura ang lakang na lang niya, serious ka ayo. Di na mo ma-joke-joke, di na mo maano. Parang, kaano na yun siya ba? Mura ba siya o ka ng legalistic ang dating? Hindi mo, sabi ko kung ganyan naman lang, makatiguang man siya, makaano man siya.
Serious kayong kinabuhi. Di mo madyukan, di mo siya may yung mga point na ganun. Nana sa ginatawag nga attitude. Oh, nana sa kwan sa Diyos ang taon. natures o kung masulti na to mga circumstances, change of environment, ana. Pero ang gawasan din ang pinaka-importansya kung ako magtanaw, application din sa pulong sa unsa man ang imuhang attitude, karakter unsa O man. yun ang gusto ko. I-enjoy ko din yung kung ano ako. Pero alam ko, na-save ako. Alam ko yung hangganan ko. Alam ko rin basta may alam ka lang, pero nag-enjoy ka doon. Kasi pag ganyan kasi, na lahat na lang bawal, lahat na lang hindi, Kana para mga sa tao, makasulti ko siguro kana siya mga para sa tao lang ginatawag ba? nga mga legalistic. O yun ba, para ba sa tao, hindi ka na lang maganyan, hindi ka Oo. pwede magkanta ng worldly, hindi ka na ano, sabi ko, Hindi, hindi sa amo na nga hindi ka magkanta, pero in application makabalo ka na kung mukanta ka or dili sa ginatawag niya nga cause and effect. okay lang, ganun lang. Ana, para sa mga joke, unsa mo gamit ka green joke or something unsa man blue nga joke unsa ba? Hindi ka na lang gid makakatawa, di na lang gid kakaano, kay mura pag ka nang pugo na tanan, mayroon ng ano. So depende siguro by generation. Adlok na. Oh, just mga ingana ba? So depende siguro sa kwan by generation unsa ba gawas. So alangan di ka mo gamit sa millennialist nga mga terminology as long nga kana siya right man, eksakto man siyang klase nga pamulong. I mean, halimbawa sa mga spelling ana na di ka makasakay kay mo na dili ka millennialist. Hindi yung point ko ganyan. Yung point ko lang doon, the way ka sa imong lifestyle nimo sa imong kinabuhi ba? Nga serious As ka kayo. Christian, bawal na yung mga ganun mo na mga damit. Pero alam mo naman din kung saan ka pwede manamit na modest lang. Pero it does not mean na hindi ka na Well, pwede na ron na Gata na siguro ka sa mga kwan mga legalistic nga Legalistic conservative siguro, no? type Conservative na type ba? mga simbahan. Kay ang kwan, ang Christianity di wala ko gatanaw sa anak nga bahin kung paano ang alimbawa kung unsa ang naa sa Old Testament nga i-apply nimo karon nga generation nga masulti nimo nga mga antique na kay nga mga panahon ba. Tapos in application karon kay kung sundon yun nimo biblically jud nga nagaaka nga halimbawa sa iyang context sa setting paano Isakto kayo gani. Kaya nga naman. Ayun. kaya nga nga tama sila kay ang attire sa Bible Middle East walay European din na nga mag-beach ka Kaya tapos gud nila, magtupis ka. Grabe gud nila, kuha gud nila ba? Oo, kay dito ang ilang setting ang costume nga gigamit dito. Walay European o unsa man masulti nimo kaning ginatawag nga western type nga mga countries. Makadto kag beach nakatupis lang. Ang uban na nagalakaw naga-short. Ewan ko kung makato sila og Amerika, pastor. Ganun pa rin siguro sila. Oo, amo na ilang attire. Kanang makita gud So sila ang Bible man gud Middle East na siya. Walay Pilipino na o walay Bible nga pang Pilipinas o pang Amerika, pang European, UK unsa ba? No, dili ang setting sa Bible Middle East na Kuha siya. gud bitaw nila. Bisag asa gid baya sila. So mo na ang kwan ang dapat ang scope dapat widespread ang imong understanding kung unsang Bible. Or else dili ka biblical ana inyong salina ato ha. We are not biblical. Kaya gani, Saan? bisan paglingkod, paglakad. Present your body to God daw. Di dapat formal daw. Di wala may sanina. Hindi pa grabe kikain ng mga. Sana Hindi, yung akin lang doon, yung akin lang ato to daday, kanang, paano maging masaya ka man lang din sa Panginoon. So arang Yun lang. ang Wala understanding na tanaw no matter sa imo. Oo. Pero ang tanaw sa gawas. Lainan sila sa imo, kadili ka. Yun lang. amo nang dapat i-widespread ang scope sang pagsabot yun ba kung unsang Christianity. Isa po Kay na. alim
Halimbawa si Jesus Christ, si Paul, si Peter. Unsa man ilang question kung tawag ka nga mga legalistic nga pamagi. So ang pagtulunan amo ang application kung asa kita nagafunction. Kay remember nga naa kita sa indwelt by God the Holy Spirit, at the same time naa kita gihapon sa old sin nature. Unsang bottom line din na teaching jud, learning, doctrine jud. Serious lang. Serious lang Okay. ang buhay. Anang Diba, Tito Doy? Serious lang ang buhay. amo nang Tigulan man sa mot. Totoo nga. Kaya nga ganun. Parang Okay. wala nang socialization. Ah. Kasi parang na-exclusive ka na ba? Exclusive. Exclude na yung self mo. Pero piliun po nimo kung nagagamit po ka sa imong panahon na. Piliun po nimo kung asa ka dito na bilong. Amo na importante. Titingnan mo rin yung people na saan ka na bilong. Oo. Kaya mahirap man yan din. Okay, masandok man sila sa ato. Tama mo na. Para Kaya sa karon. ako tayo ginabantayan. Kita yun ang pangapin. Para si karon bilang halimbawa kung paano ka mo search, halimbawa nagagamit kita di the book of Galatians, Romans, pagkahuman di sa ulahi is the book of John. So kung magtanaw kita sa Matthew, Mark, Luke, and John, kagbisan sa kaning Apostle Paul, kaning Jewish apostles. So mo na mo ba atong ginabantayan kay sa Matthew, Mark, Luke, and John, mga messianic believer ni sila. Whereas nga diri sa Romans, Galatians, kani ma-address sa mga Christians, mga sunulat ni Paul. Pero at the same time, nga mga learning, appeal si John, we are free from the slave market of sin. So kaning sakay John nga masulti din ni Jesus Christ by believing nga He is the Messiah sa mga isang Israelites. Ang principle, mauning application din nga matanaw naton. Sa karon nga panahon, pastor, wala na may kanang kuan market sa mga sa mga kadaganing ulipon. Wala na yung slaves Sa ilang karon. panahon. So kaning sa Bible na jud. No? Sa ilang panahon Oo. na So mao gani ni Usay, pras na sa kapastor nagwali siya kay ang pulong nga redemption. Nga kuan daw, kanang gilukat nimo ang imong gindeposito sa pawn shop, imong i-redeem. So gindeposito. Paano mo ma-apply na siya nga wala may pawn shop sa panahon sa Bible? Wala eh. So ang i-redeem din mao ang sa slave sa pagkaulipon kay sa context sa Bible na ayo ulipon dito og ginapalit yun na siya sa mga tao. So pagpalit sa iya, hilway na siya, free na siya sa slave market, sa slavery, pero ulipong gihapon siya sa nagpalit sa iya. kuan siya, pastor, di ba gin-describe man yan sa Old Testament sa time ni Moises. May mga rules yan. Kay siyempre Pinakatuig na magiging free sila 50 years. pilagod sila kayo sa slavery sa Egypt. Tapos kung maminyo siya, sa dalaga pa siya, wala pa siya asawa, pagpalit, og ang nagminyo siya within na sa iyahang kuan sa iyang amo, nga nagunayanay na pod sila, may mga certain mga guidelines. Mayroon yun. Kay kung ang anak o kung ang iyang bana o kung ang asawa slave, ang ilang anak slave pod. Pero may choices sila, pastor, nga mag-stay sila sa ila amo. Pero kung sa iya nga amo na, kung May unsa mga choice rules sila nga nila. mag-stay sila. According sa setting, kung unsa na Kahit nga pag 50 country. years pala, Unsa may nga. freedom na yung mga magkuhan. Dili na sila slave at tawana. Pero kung nakauyon siya atong ihang kuhan, pwede siya mag-stay. Now kana siya ginataw na siya nga law of the land. Pero kay Christ sa Dios, we are free from the slave market of sin. Free na jud ta. So kung tanaw nato ang reality, Kahit magawa pa tayo, pastor, free pa rin. free gihapon kita. Lang yun. Kay we are free man nga pwede ka maggawa. Halimbawa karon kung sa baylan o kung sa kanang mga hitabo jud nga slave. Gikuan siya, gipalit siya sa slavery. So free na siya. O kung gusto siya magbalik, bahala siya.
Amo ba mahimo siya amo ba magpa-slave. dako kay ng ano di sa pastor? Dako ba kay nga issue kanang nga portion Oh. nga kita dong nga mga grace grace oriented na mga believer. Oh. Tungod kay wala na ta, di ba? Tama man nagiingon niya, wala na ta ana. So naatay freedom nga maghimo sang ano. Ang sala. Naintindihan ko karon. Sa Ginoo wala na reconciled na kuya. Pero sa akong isig katawo na ko, hindi pa kuya reconciled. Anohon jud nako na siya karang atubangon jud nako kung sa consequences. Halimbawa lang anak be dalaga ko. Kabalo ko nga dili dapat maguna ang premarital sex. Di ba tinuod man gyud na pastor no, mamanggid na gingon. Karon kay naghimo ako sang ano. Mo effect man gyud na kung fertile ko. Ano, exempted ko didto? Dili naman. Dili ka sa loob danan. Oo. Dili ka. Kwan. Kay anak ko sa Ginoo dapat dili unta ko magbuntis bisag fertile ko. Exempted na gud ko pastor, di ba? Wala na effect ang sala sa ako Oo. Pero nganong nag-effect man? Kay gipa-effect mo man. Di ba? Oo. Ang mga ora na nga kung believer mi ni Rick, ngano man akong anak kinahanglan pag gyud siya magkaroon og personal nga relasyon sa Ginoo. Akong isipon epekto naman unta sa magkasama mi wala na. Wala pa so ba? Ano na ba? Oo. Wala Tama naman na. ka. Kay ang sin sa Ginoo, pag confess nimo, erase na siya. Kay gimbera na ni Jesus Christ. Pero sa law of the land, O yan. sa panggobyerno, Pang- naanay consequence din na. So, meaning to say nga, salaan ka, unsa man, fornication, adultery, mo yun ang O epekto ba na din isu na. sa uban pastor? Madigid sila anang luwas ng gyapon ka pero naghimo kag sala. Unsa ang kay sa Ginoo luwas man jud. Tao man na. Wala nila naintindihan pastor. Wala nila nga na-define ba? Wala nila na napahig. Sa Ginoo reconciled na. ngano nga himo man nila Oo. dili sala. Kay ang point nila dira God, dapat mag-earn ka og righteousness. Now, tanaw na po nimo ang span of life nila sa paghimo og righteousness. No, sana ang mga case mga atong istorya. Halimbawa naghimo sila og righteousness in order to be saved. Hanggang kanus ana nga dili sila nakahimo og sala. So sa pag-earn nila sang paghimo nila sang ginatawag nga pagkamatarong, hangtod jud sa hangtod, wala jud sila nakahimo og sala. Kay possible ba? Tapos i-reject nila nga by grace na na-save ka hangtod sa hangtod. Tapos pastor, para bang sinasabi din ba na, anak na ta sa Ginoo, pero gibilin pa man gud ta niya diri oy. So what? Di ba, pastor? Parang binili nga tayo, pero iniwan pa tayo muna doon sa ibaligyaan na imong gipalitan. No, dili. Paano yan, be? Wala kita gibayaan kay we are indwelt by God the Holy Spirit. O gitatakan ganit siya, Oo. pastor. Pero napatan ni nga world. Opo, ngano man. Di ba? Ngano man di ay. Sige, halimbawa sa anak nga case, ngano nga nabilin pa kita para magkinabuhi kita sa ato ang pagkakristohanon. Sa ginatawag nga kristohanon nga pamagi sa pagkinabuhi. Tapos sama ra gud nagpato, pastor, na malit ka, tapos naman gibiyaan ra pud nimo dira nga magkapakapa. dili pag gipalit nimo imuha na. O gani, pero gibuhian gyapon siya, may freedom pa rin siya kung anong gawin niya. Kwan. Ikaw, be. Ang pato, wala lang thinking, wala lang intelligence. Ang setting sa ato mao ni. Para sa una, pagpalit nimo sa pato, paliton ba nimo ang pato para buhian lang? Hindi, gipalit yung... Unsa ang imong purpose ngano gipalit mo ang pato? Mura lang kay gipalit gani, giguman gibutang lang gyapon. Pero dili Same kulungan. mao ning setting. Kung gipalit nimo ang pato, imuha na na. Kay buta nato sa gito nga cause and effect. Tungod kay sa tinutuyo, nga gipalit mo siya. Now sa Ginoo mao po ni. Pag believe mo kan Jesus Christ, nga gipalit ka, wala ka na sa pagkaulipon sa sala, naa ka na in Christ. Isa ka butang naa ka in Christ, kag wala kita gibayaan. Tungod kay we are indwelt by God, the Holy Spirit. Wala sang pagbiya sa tuwa. Kita ang nagabiya sa Dios nga we are not filled by God. We are not filled by God, the Holy Spirit. Wala kita nagafunction in accordance sa iyahang mga sa Christian nato nga way of life nga dapat na ipagtulunan. Mo ang problema. Wala pagbiya, wala nagbiya ang Dios sa tuwa nga paghawa nato sa ginatawag nga sa slave market of sin. Now,
mo na nga ang freedom dapat gid naa ka pirmi nagarelay pirmi sa pagtulunan in application sa atong Christian life. Wala pagbiya din na. Wala. Ang problema lang ang Christian ang magbiya. Hindi man daw pwede pastor kay lapad ba daw kaayo ng kamot sang Ginoo. Bisag mo kage pa ka naragyapon ka sa Oh, empalad. wala makagaw jud. Wala. Tama na. Siya na nga ginatawag nga ano ni analogy Description. Oh, di ba? kapag describe. Describe mo purti mo daw bahala mingon na Oh. sila nga ano kuno daw. Sigasa ka pa kay nana ka So, sa empalad, sigasa ka mo dagan. So dili kita mo ato sa tawhano nga point of view nga mga pamagi nga nagbiya ang Dios. No, wala. Wala. Unsa man kay usay man god ginabuta man gud naton gina-frame up ang gud naton atong kagalingon nga kung walay pagbiya ang Dios dapat malipayon ka, dapat kwartahan ka, dapat wala kay problema, dapat wala kay sakit, dapat na ano Ito nga. anong gauge ana dira. Now, sa unsa man nga pamaging nga hitabo. Sa unsa man nga pamagi makasulti jud nga wala joy pagbiya ang Dios kay tanan na ang iyang pagatiman. Ang usa lang kabutang nga sa mga pagtulunan ma-apply nato sa atong kinabuhi. Isa pod pag-analyze in reverse sa paguna-una nga nagabiya ang Dios. Now, kung ibutang naton ang mga karakter sa Bible, nagbiya ba ang Diyos sila? Kaya nangamatay sila? Hindi, yung point lang doon ba nga, yung effect doon ba, hindi agad na balhin. Hindi agad siya nadala, hindi agad siya na nailipat, kundi ini-stay pa siya sa isang world na Oh, dati sa kaaway. Yun ang point. kaya na, Iniwan pa siya kasi hindi pa tamang panahon, nalilipat siya. kay hinuno naton, nagtuon kita ginatawag nga angelic conflict Yung gani. nga pag nga nakita sa slave market of sin, naani-aning kalibutan. Pero naa kita in Christ. Tungod kay nagbilib kita kay Jesus Christ. Pero on the other hand, naagyapon kita sa kalibutan, sa kinayasang kalibutan. Na ba? Nga sa kasamok. Oh. Res good na pastor, Sa pag- yung parang bata ba na binili mo na siya. Halimbawa, nabili na siya. Gusto ng bata, sasama ako sa iyo, Lord. Sabi hindi. Kasi babalikan kita, lalagyan mo na kita ng tatak, lalagyan kita muna ng silyo na ikaw ay akin. Pero sa tamang panahon ka na, pagsama sa akin. Na parang ganun, good. So stay ka muna dito. Diba? Parang ganun nga, yung situation na ito. Pero kung gusto mo magiging kagaya ka sa akin, ito yung word ko. Ibigay ko sa'yo. Magkinabuhi ka ayon dyan sa nakalagay. Kasi ang nakalagay dyan ay parang ako na rin. Parang ganun. Oh, Yun ang ano. Kung titingnan ko siya, kung i-dramatize ko yun siya. Ganun. Tama man? oh. Oh, tanong ko sa ginatawag nga kung baga pa sa masulti ko nga God's point of view. Nga mapo ni. Walay pagbiya tungod kay gisigyuhan ka na sa Holy Spirit. Ipromesahan man Na ka. ka na pagtulunan. Oh. So unsay pulong da nga pagbiya? Oh. Nga meaning nga ang supplication naatanan. Mm. Bisan mo na sulti ni Pablo nga for me to live is Christ and to die is gain. Tapos, parang sinasabi, huwag kang mag-alala. Bibigyan pa rin kita ng monthly na provision dyan. Mama, Kahit good. nandyan ka. Mao man gud ni kung mag-apply sa ginatawag nga masulti na ako sa Christian life. Nga in abundance bisan masulti po nga naa kasi struggle sa family unsa ba nga struggle sa mga circumstances. Ang mabutan lang din na nga ang imong confidence na tanan sa Dios bisan makinaunsa man. So ang imong confidence dapat din na sa Dios nakasalalay. So kung walay pagtulunan, hindi mabutang sa Dios ang mabutang nimo ang trust tanan sa Dios kung walay pagtulunan. Kaya dapat nabase jud sa permi sa pagtulunan. So sa ano man nga mga circumstances sa pagkinabuhi, May wala jud nagbiya ang Dios kay mao ni. Si Pablo napatay siya, kasulti ko 67 years. Asa 67 AD namatay siya. Nagbiya ba ang Dios? Para sa bisan magbutang nato halimbawa sa kwan sa full gospel ana sa Matthew Mark Lucan dyan
the rich man and Lazarus. Si rich man, si Lazarus, pagka walang-wala jud, kung unsa tong lipover nahulong natagak ta. Amo na siya pastor dato ang Ginoo no, pero ang mga ano naton mga example No. puro mga pobre. Ana man na kay ngano, mao po ning point to sa Ito, totoo sa man. mao ning point sa Old Totoo man. Testament. Pobre. Ginagamit sa Dios katong walang-wala to Totoo represent yun. nga ang grasya sa Dios abundance yun. Mm. Halimbawa, masulting sitting karon. Walang-wala ta sa ginatawag nga money matters, walang-wala. Mm. Pero pag abot sa eternity, Yan lang ang promise. dito ang imong abundance. Kung nagagrow kita dire nga nagatawag nga dependent sa Dios sa unsa man nga mahitabo, ang eternity wala nakasalalay. Ang imong assurance, ang imong confidence. Siguro yung closeness. Kasi pag ganito kasi yung situation natin na ganito yung kahit saan. Para yung closeness naton sa Ginoo, pag abot naton sa langit, doon pa rin tayo. Para ganing mura siya og kanang yung ang atong trust, ang ato ang Paglaom, paglaom. hope, Pag abot elpis. naton dito sa iyaha, parang arina. Oh. Arina ang ginaanon ko. Murag ana siya. Kay manungsulti po nga isa po halimbawa sa Proverbs man nga ginagamit sa Dios ang mga mango nga tao para sa sa tawag ani sa Pagkaulaw. masulti naton sa pagpaulaw sa mga bright ni aning kalibutan. Kay dili pwede nga ang kalibutanon magtaas gyud sa Dios. Dili jud. Ang isa ko kunauna nawala po na isa. Asulti po ni Pablo. Kani mga butang atong nakita, temporary lang ni. So dapat ang i-after nyo na to, ang ginatawag nga eternity. Ang butang nga dili makita kaya mo nang eternal. So sa Dios jud permi nga pamagi. May naamang kaula. Kasi sa ngayon manggod nga panahon pastor, hindi na gid ka makasili nga ang pobre sa una versus sa pobre kaniadto. Lahi naman gyud ka ron pastor. At totoo lang. Ang point lang dira na yung pagsalig nato dili mawala na sa Ginoo. Kasi kung sa man ang atong kahimtang kaysa tinuod man lang, sa karon manggod ang panahon manggod gina-flip na manggod sa gobyerno, ginaabot na sa mga gobyerno ang mga tabang ni adtong mga taong wala na. So dili siya kapareho noon. Nga grabe gud ang Suffering sa una. sufferings gyud compare sa karon. Kay walay tabang sa gobyerno. Tapos naa na jud roy mga rights, pastor. Mga rights ba sa Siyempre, isa mo well, gani na no. kay karon man guna ginatanaw po nato kung unsang ginasulti panggod sa Bible kadto sa rapture. Ana. So masulti nato sa ginatawag nga angelic conflict kana sa mga strategy na siya nga Tama na. nga pas karon ang gobyerno nagatabang Yes. nga ang tao bisan magtamad na. Kag ang Kristohanon bantay. Okay. Ano man, pwede na siya gamiton ni Taning nga mag-conform ka to the pattern of this world. Tungod kay naga-enjoy naman ka sa pattern of the world nga wala na ang pulong sa Ginoo mo nang ma-disregard Tama na lang. Tama Or na wala siya. na lang. Ano ba? Kaya ang imong pagsalig dito na ang imong trust sa sa mga material nga butang nga ginasuporta sa Ito, gobyerno. Grabe ang pwede sa gobyerno ron. okay mo man may tawag po sa tribulation. Ang tanan supplied na kumbaga pa kung sa mga requirements na comply nimo tanan. Lalo pa sa last 3 and 1 half kung ara nang ito nga 666 libre ka ng tanan. So ginaamat-amat na siya. Karong ato niya pagtulunan. Nga ang pagsalig nimo sa Dios nga kung wala na siya, so what? Nga mga hitabo. Basta ang imong trust, imong confidence tungod sa pagtulunan, ara jud sa Ginoo. Kaya ang Christianity dili siya kwan. Dili na siya dula. Mura di nga games, no, dili. Halimbawa karon, para karon religious group simba sa dinha
pagkahuman may nag-abot siyang bugas, kada bulan nag-abot ang bugas. Diri ko nga simbahan kay permi ko may bugas. Tinuod ba na? O dili, ang word nila is Blessing. nagtubag ang Ginoo sa Oo, atong kay mga naikwan. pagampo. Mo na mga deception din na. Paano tuguban? Wala pa gitubag. Mo nang malisod. May gani kay natay ginataw nga pagtulunan kay mo ning kalikunan sa unsa man. Eh, namin to isa na pangutanan dito sa barangay. One time, mabot na nakaingana man ko nga, indigent. Yung word nga indigent. Tapos mayroon akong gitubag ba. Bilang mo niya, wala tagi pa ka maayo sa Ginoo. Gilibil up ba itong kinabuhi no? Alangan permi na lang yun ta indigent. Yun ang tanong. Mayroon akong giano ba? Sabi tapod no, ano po sila ba? Bilang mo niya, wala tagi pa ka maayo sa Ginoo. Yun ang point natin ba? Kay tungod wala. Permi na indigent. Oo. Pero ang abundance nila ang spirituality. Yeah. Sa mga point na spirituality. Ginatawag nila nga prosperity gospel. Ang uban niya na tawag pulo nga prosperity gospel. Nga amo nang pinakakuyaw nga kwan. Nga kun nga stand kay ngano buto sabot kung naa ka sa Dios. O kung ginatawag nila nga quote-unquote Christian, dapat successful ang imo kinabuhi materially. No, dili mo na materially, dili money matters. Kaya kung i-compare nato kay Paul, no? Si Paul bilang Pharisee, murag attorney na sa ilang nga time. Kung gusto siya nagmayaman, mayaman si Pablo. Kag kuan siya, known kay siya sa historically sa ilang nga time o nga sa Roman Empire nga sa iyang nga time. Mayaman siya, kwartahan siya. O dagan siya bodyguard, unsa ba din na. Pero pag Christian niya, wala to tanan ba? Baliktad siya. Nawala, bisang ginakilala siya nga well-known siya, warrior siya, unsa ba din na sa iyang leadership. Tapos as Pharisee, nganta na mga Pharisee dito, mga mayaman. Pero siya wala, bumaliktad siya. Amo na nga sa iyang pagka-Christian na ang proteksyon sa Dios sa iya sa ginatawag nga kagutom, sa kalisod, kag sa abundance man nga naay man na mag-support ana. So mo na yang kinabuhi. Dili nga to the maximum jud ang iyang tawag nga ginatawag nga nato nga prosperity gospel kung naka sa Ginoo. Magmayaman ka. Buto sabot nga kung sa Ginoo ka kwartahan jud ka. Oo, kay open good ang heaven good pastor. O gani tawag nila nga blessing mo. No, dili mao na ang blessing. Open good ang heaven. Ang blessing is eternal. Dili Sobra mao pas na. bangko. Mao. 100%. Kumbaga pa wala kay problemahon. So, munang ginabantayan, Present Romans 6:6, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave to sin. Prastong isa na akong kapan. Masulti na akong close friend na po na ako sa una. Isutihan ko na akong siyang, giprank ako pati siya nga, bantayan. Ko bantayan lang kung ang imuhang kwan tawag ni mong abundance sa imong pagkinabuhi kung gikan ba siya sa Ginoo, dili nga masulti ka gikan sa Ginoo kay naa na sa imong mga kamot o kung bugana ka na sugikan sa Ginoo. No, dili. Tanawa sa kung gikan ba sa Ginoo, mao na nga naa kay kabuganaan. Hindi nga kanatong kinakay kabuganaan mo nasulti ka nga gikan ka sa Ginoo. No, dili mao nang pamagi. Ang source ba sa imong tungod kay naa kay kabuganaan mao na nga ang source gikan sa Ginoo. Dapat siguraduhan din nimo nga ang source ang Ginoo mao na nga naa kay mga material nga mga butang. So pag hindi mo na nabalaan, claiming lang, justifying the means, dili na siya tinuod. Tungod kay may abundant ka, amo na masulti mo gikan sa Ginoo.
Sa to pa ko, ang tanan nga mga mayaman gikan dai sa Ginoo. Dili mao na. Dapat i-make sure yung yun nga kana siya is gikan sa Ginoo. Okay. So, isa po ni ani dire. Natural man status na change. Ang natural naton nga ang pagkakinaiya nagkambyo. Halimbawa, 1 Corinthians chapter 2 verse 12 to 14. Apan kita nakadawat dili sa espiritu sa kalibutan, kung dili sa espiritu gikan sa Dios, aron atong hibaluan ang mga butang nga sa walay bayad gihatag kanato sa Dios. 13. Nga ginasultihan ta usab dili sa mga pulong nga tinudlo sa kaalam nga tawuhanon, kung dili ang tinudlo sa espiritu sa pagpasabot sa mga butang nga espirituhanon uban sa espirituhanon nga mga pulong. Karon ang tawong sa daan nga kinaiya wala magadawat sa mga butang sa espiritu sa Dios, kay alang kaniya binuang sila o sila dili arang makaila kanila, kay sila gigahin sa paagi nga espirituhanon. Well, may ara sang direct revelation pa din kay sa time ni sa Corinthians. Na pa din ang ginataw nga direct revelation nga pag-communicate sa Dios nga nagasulti jud ang Ginoo sa tao jud. Prastong well, actually nakapangutahan na po tong isa. Pras na si Kwan. Kwan ka day, miss kanang sessionist. Oh, sessionist ko. Bot pasabot nga walay direct revelation karon sa Dios. Wala na. Mao na ang communication sa Dios. Kung unsa man sa mga hitabo, ang direct revelation niya naa na jud sa iyang pulong sa Bible nato ron. So kung ang consideration nga kung natuman o kung ang completion sa ginatawag nga pulong sa Dios sa direct revelation mao sa 96 AD, the book of Revelation, umana na wala na direct, wala na communication ng Dios directly. Pero still dili nga bot pasabot nga sa Bible mismo nga pamaagi nga bot ipasabot nga Dios nagasulti kay Moses, ang Dios nagasulti directly sa kay Paul, sa kay Peter. Mao nang kwan na klase nga itam. Karon wala na. Bastong isa nga ang perting istoryanay namo sa Dios gabi. Well, ang Bible mo ayaw na gamita. Kaya ang pag-istorya naa naman directly sa Dios. Kaya kung magamit ka pag Bible, masipyat ka pa ba? Amo na daghan ang mga religious group sa ginatawag nga mga interpretation. Mao na ang guidance. Amo na balik ka po sa original nga language tapos ginatawag nga interpretation. Kay antos magabilin yun na siya nga kamaturan, walay conflict sa iyang kagalingon nga kinaiya. Wala. Ano to? Sessionist. Muna nga daghan kayo mga kung walay knowledge yun, kaalam, kahibalo sa pagtulunan, may conflict yun. Pero sa uban, nagasulti sila nga mga successionist po nga grupo. Ang ilang baptism, legit daw. Kaya nga naman, kay gikan yun daw kay John the Baptizer, the Baptist. Paano no? Lain man tong baptism ni John kaysa baptism karon. Namatik na niya unsang lahi. Si John wala nagabaptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala. Kay gikumanda ni Jesus Christ katong mukayab na siya sa langit. So, walay baptism nga successionist gikan kang John the Baptizer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pagtapos kato siya repentance of sin. Kaya nga no, kasi Jesus Christ wala pa nagbayad sa mga sala. Muna, kung sa bagay, kung magsulti kag repentance, change of mind siya.
So depende na po sa paggamit sa grape kung metanoeo siya o betamilumay. So amo na mga ginataw nga pag-ibalo. Pero acceptable siya kay ngano, kay kana siya is pulong gikan sa Dios. Pulong gid siya gikan sa Dios. Kay sa mga dili, sa mga ginatawag nga natural man, ang dili magtotoo, kabuangan man na sa ila. Kabuangan ang pulong sa Dios. Isa lang, una-una lang ko ba? Kung magsulti kita nga religiously, damo lagi sila makwan kanang maangkon. Kanang damo sila madani ba? Isa lagi na observe ko ba? Pero kung sa truth, di lagi sila makwan. I mean, kanang dili sila mo subscribe ba? Kanang dili sila mo tuo. Lalo pa salvation. Ngano man. Pero kung sa kamaturan, pero kung sa mali, daghan lagi mo akwan dahin sila. Ano sa ba? The same feather flocks together kay unbelievers. Ana? Unang ginatanaw. Yun, no? Well, siyempre, ang prayer na ito nga naakita yung mga kwan na yung mga positive souls nga mag-believe kang Jesus Christ. Ano? Well, pero kung wala yung positive nga magtuo, wala. Tapos kung may Christian man, halimbawa kung tinuod sa mga Christian, nga mag-grow siya in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. So, mao nang gina-after nato sa ginataw nga nga pagkuan ba kanang tawag nga pagpangalagat pagserbisyo sa Ginoo. Muna atong gina-acquire nga naay ginatawag nga mga positive souls. Sa simple pon nga kuan nga uban nga pag-ilustrasyon. Kung kiko-kiko gani din na sa daplin, daghan lagi mo tan-aw. Kanang kuan god, kanang tapos na ihalas, ipakita kuno. Problema lang kay pag gumana na mohatak number. Pero kung mo tudlo ka, wala kayo mo yung magtuo. Kaya remember nga, kinayas ang kalibutan, cosmos na siya eh. System of the world, muning gawas niya. Okay. First Corinthians, chapter 15, verse 45 to 46. So also it is written, the first man, Adam, became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. Kaya nga tungkol kay si the first Adam, naghimo og sala. Disobedience, nga nagkaon siya sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. So, patay siya sa Diyos, spiritual death. Became a living soul siya. Pero ang last Adam, ang life-giving spirit. Kay patay naman ang the first Adam sa Garden sa Eden. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Kay una ang natural, kuan siya kanang natural meaning kanang tawag ni kanang sinful na, natural sinful, then the spiritual. So kay human sa sinful, dili save kung baga pa under sin. So ang sunod mo ang spirituality. Amo na nga si Jesus Christ dala sa Adam. Maong nagpakambyo sa atong kinabuhi, the natural man status change nga naa na kita sa ginatawag nga sa kay Jesus Christ.
Kaya ang first nga Adam, the living soul siya. Pero problema naghimo siya og sala sa pagdisobey nga sa pagkaon sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Mao na nga ang the last Adam nga si Jesus Christ, mao ang life-giving spirit nga nahimo kitang buhi. So naa na kita sa Dios by believing the Lord Jesus Christ. O kung nahimo kitang Christian, we are na in Christ. So siya ang nagbuhi sa tuwa spiritually. So amo na nga ang spirituality wala sa una nga Adan kung dili sa ulahi nga Adan, mao nga si Jesus Christ de la Adam. Mapot sa Jude 19, these are the ones who cause division, worldly minded, devoid of the spirit. Worldly tungod kay cosmos, cosmetic. So luwas kita nga naa diri sa ibabaw sa kalibutan, pero gibiling gihapon kita diri sa ibabaw sa kalibutan nga maong kasamok. Ganun nga na ko. Kung iano nimo siya, i-picture nimo sa isa ka drawing. Sa isa ka comics. Kita gasilak-silak gikuan ta ba murag gisilyuhan gud ta pastor, murag siya og person ka, pero nakabalot ka ba? Nakabalot siya sa tong transparent nga balot. Na walay makaano sa imo, makatandog sa imo ha, yung protection nandyan pa rin, yung protection nandun pa rin. Kaya lang naan lang sa imo ha, kung walaon mo yung switch ba. Kung gisiun nimo tong Oo, gisiun mo tong protection nimo kay isulod tong mga contaminated na naanan nimo. Di ba? Na kaya lang magsasuffer ka doon. Kasi pumasok doon sa mundo mo na nasan limpyo na unta ka. By choice nimo. Pero sealed ka pa rin. Protected ka. Protected ka. Kaya lang, nagbuho lang gid ka ba? So, halimbawa, galakaw ka, protected ka na sa Ginoo. Naalang si mo kung magdisobey ka nga, kuwaon nimo Gamitin to, ko. ang protection niya. Anang gawas. Mo na nga by choice, freedom gyapon ang gihimo sa tuwa. Pero protektado na tanan. Successful na ang tanan. Eternally, secured ka. Pero kailangan mo man mo ganin ang giingon ay nga love one another. They will know that you are my disciples. So kinahanglan makita si Kristo sa imong kinabuhi to one another. Kay kung dili nimo i-apply ang love, managot ka talaga doon sa one another. Parang ganon. amo na Consequence gawas. talaga. Amo na may tabo. Pero kung mag-obey ka sa akin, walang problema doon. So, ang pangutana lang sinadira, Kaya iniwan tayo dito. Yung ibig ko sabihin, dito pa rin tayo sa world. One another na tayo. bahin sa uban pod, ang problema dira nga mag-obey kita, unsang imong i-obey? Kung wala kay pulong, Wala kay pagtulong ng di, Bible doctrine. kung hapo kay pulong, pero mali po tong imuhang gisubayan sa pulong. Wala ang effect niya, Ang effect niya, dili sa Ginoo. Dili siya nga pamaagi. kahoy ang Woody inig-agi. and stubble sa kalayo. Dili siya precious stone. Bisag believer ka tinuod, prag agi kay agi maghapon tag kalayo for rewarding. May bulong na lang ka, uy, nasunog. Wala pala akong lahat-lahat ng effort ko, wala pala yun. So, may possibility. Kasi mali. Sa pikas nga bahay, on the other hand, may possibility nga wala sinatunan, puro sanan sunog. Mali din talaga siguro yung Okay, mga pagtulunan niya mali. Application mali. Isa po ni, kung naadyo siya pagtulunan ng kamaturan, tapos nag-agi ito na sunog, kay isa ka butang nga, ula niya na-apply. Manang isa ka point. Ula niya na-apply, mauna nga nasunog. Ay mong dili, gold, silver, and precious stones. Manang resulta niya.